Ayan po mga kapida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, mas tumindi po, ito hong banat po mga kabida, ni Senator Erwin Tulfo po, mga kabida, laban ho dito sa mga opisyal po ng China, lalong-lalo na po sa Chinese Embassy na nakabase ho dito sa Pilipinas, mga kabida. Nung una po, sa isang pahayag lang po yun, yung pagpapaalis po niya sa mga opisyal po ng Chinese Embassy po dito sa Pilipinas, ngayon, idinaan na po niya sa parliamentary procedure po, mga kabida. Sa kanyang privilege speech, pinapalayas po ni Senator Erwin Tulfo ito hong mga Chinese officials, dito sa Pilipinas, okay? Kung hindi man lang nila gusto yung pagpapaandar po ng demokrasya daw, dito sa Pilipinas, at nangingialam po dito ho sa freedom of expression po ng mga Pilipino, mga kabida, mas mabuti pa raw na magbalot-balot na po ito at umuwi na po sa China, mga kabida. Okay? Eto, pakinggan muna natin ito hong kanyang privilege speech sa Senado po kahapon po, mga kabida, pagbukas mismo ng Kongreso matapos po ang mahabang Christmas break po, mga kabida. Narito po. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Ayun, ramdam mo talaga yung galit po, mula kay Senator Erwin Tulfo po, mga kabida, dito ho sa mga Chinese officials po, nakabase ho dito sa bansa, mga kabida. Actually, sa totoo lang po, very provocative po talaga, yung statement po ni
Senator Tulfo, mga kabida, mas matindi pa po ito kaysa dun ho sa mga naging pahayag po ng ilang mga opisyal po ng ating bansa, kagaya na lang po ni na Senator Risa Hontiveros, yung sinabi po niya na mga bad guess ito hong mga Chinese officials po natin dito sa Pilipinas, mga kabida. Samantalang yung caricature po, na nakita ko sa background po ni Jay Tariela po, mga kabida, kung saan po kamukha po ni Xi Jinping, okay? Although ikinagalit po yon ng mga Chinese officials, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi pati dun ho sa mainland China, mga kabida, kasi po parang pambabastos na raw yun, sa kanilang pangulo po, mga kabida, pero mas matindi po itong kay Senator Erwin, mga kabida, kasi po mantakin nyo, pinapalayas na po niya itong mga Chinese officials po dyan sa Chinese embassy, mga kabida. Okay? Although, maintindihan mo itong si Senator Erwin dahil sa galit po niya, dito ho sa, kumbaga, pangingialam po ng mga Chinese officials sa ating kalayaan ho ng pananalita po, mga kabida. Pero sa totoo lang po, nag-ugat talaga ito hong bangayan po ng China at saka ng Pilipinas. Doon ho sa ginawa ho ni Jay Tariela, doon ho nag-umpisa actually, mga kabida. Although may mga hindi na po pagkakaintindihan, may mga bangayan po, sa pamamagitan po ng World War, okay, ng dalawang bansa, mga kabida. Pero doon ho tumindi nung nagalit po ang China, mga kabida, sa caricature po, bilang background po dun ho sa isang speaking engagement ata yun, mga kabida, ni Mr. Jay Tariela, okay, kung saan po ay nakita po yung kamukha po ni Xi Jinping, na iba't ibang emotion po doon ho, mga kabida, sa kanyang background, parang pambabastos yung dating doon ho sa kanilang presidente po, mga kabida, po. Kaya yun, ikinagalit yun ng China, At in fact, nag-demand po ng apology po, yung China po, mga kabida, sa ginawa ni Jay Tariela, po. Okay? At pangalawa po, yung statement po ni Senator Risa Hontiveros, kung saan po tinawag po niyang mga bad guess ito hong mga Chinese officials po na nakabase po sa Pilipinas, itong mga nasa Chinese embassy po, mga kabida. Okay? Pero dito ho sa sinabi po ni Senator Erwin, mga kabida, maring binanata ni Erwin Tulfo ang Chinese embassy at ang pamahalaan ng China matapos anyay pangunahan ang paninita at pangangaral sa mga Pilipino at opisyal ng gobyerno hinggil sa limitasyon ng malayang pananalita, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Okay? Sa isang privilege speech sa pagbubukas ng Senate plenary session nitong Enero 26, 2026, iginiit ni Tulfo na walang dayuhang bansa ang may karapatang magdikta kung hanggang saan maaaring magsalita ang mga Pilipino dahil malinaw umano itong pinoprotektahan ng saligang batas. Dito ho nagalit si Tulfo, nung sinabi po ng mga Chinese officials po, mga kabida, pinuna po nila yung mga pananalita po ng mga Pinoy, lalong-lalo na po ng mga opisyal po, mga kabida, laban mo sa kanila, Okay, although dito sa atin, normal na po yan kasi meron po tayong freedom of expression. Okay? Demokrasya po tayo. Okay? Pero doon sa kanila, bawal yun sa kanila, mga kabida, Lalong-lalo na po kung ang pagpuna po, mga kabida, ay laban ho sa gobyerno. Kasi komunista sila So, hindi ho nila maintindihan yung ating sistema po dito sa Pilipinas, So, yun din sana, na ikukonsidera din natin, mga kabida, na iba yung kanilang sistema po ng gobyerno doon, komunista. Kaya natural, may mga ganong pagpuna po, mga kabida. Although nasa teritoryo po natin sila, mga kabida, dapat sila po ang mag-adjust, po. Okay? Pero sana, hindi ho umabot po sa init po ng ulo, yung kumbaga response po natin, mga kabida.
mas lalo kasing magpapatindi yun, sa galit. Sometimes we have to choose words, okay? Sa pag-describe po ng ibang lahi, ibang bansa po mga kabida, po. Okay? Kasi nakakasakit sometimes, Although maintindihan po natin, dahil nasa gitna po ng emotion, mga kabida, Pero hindi po ito makakaresolba doon sa existing na palitan po ng mga salita, maanghang na mga salita po sa isa't isa, mga kabida. Po. Okay? Ang sa akin lang po dito, pwede naman po sigurong pag-usapan to, na hindi po kailangang umabot po sa puntong nagsisiraan na po, mga kabida. Okay? Tandaan po natin, tayo mismo ay nagsusulong po ng diplomatic process po, mga kabida. Hindi ho tayo katulad po ng mga tao dyan sa kalye na kahit ano-ano na lang po ang binabanggit po natin, lumabas sa ating mga bibig, mga kabida. Keso meron pong away, mga kabida. Pero iba kasi yung ganito kailangan idaan po natin, sa diplomatic process po, mga kabida. Okay? Kasi ang nakataya po dito sa atin, yung relasyon po ng dalawang bansa. Although, sabi po nila, may lamat na raw, pero kahit pa paano mga kabida, may mga pakinabang po, yung bawat bansa po sa isa't isa. Okay? Hindi naman po totally kinalaban po natin ang China. At the same time, yung China, kinalaban po ang Pilipinas. Ano po? It's a matter of, meron lang po talagang hindi ho pagkakaintindihan, diskusyon, patungkol ho sa isang bagay. At ito po ang pinagtataluhan po natin, yung West Philippine Sea, Pero hindi po pwedeng idamay po natin yung lahat, yung iba. Okay? Kaya ngayon, nababahala po itong Department of Foreign Affairs, Dito sa mas tuminding world war, sa pagitan po ng mga opisyal po natin at ng mga opisyal po ng China. Ako, hindi po ako sang-ayon doon sa sinabi po ni Senator Erwin, Kumaga, reckless yun para sa akin, mga kabida, Idinaan pa niya sa parliamentary procedure, which is mas mabigat yun kaysa doon sa simpleng salita lang po, mga kabida. Kung tayo po ganunin din, doon sa China, yung mga Filipino officials natin doon sa embahada po natin, ganun din yung pagtrato po ng mga Chinese sa atin, mga kabida doon. Do you think, matutuwa po tayo? Hindi. Hindi po. Di ba? Kumbaga, tama ho si Senator Robin Padilla sa kanyang hong pahayag po, mga kabida kahapon, Dapat mag-ugat po sa respeto. Kasi po, yung ginawa po ng China, na nag-react po sila, mga kabida, dahil ho sa ginawa po ni J. Tariela. Alright? Doon kasi nag-umpisa lahat Sa totoo lang, mga kabida. Kung hindi lang po binastos ni J. Tariela, yung Pangulo po ng China, hindi ho ganun nag-react po itong mga Chinese officials Iba kasi yung tingin po nila sa kanilang Pangulo, mga kabida. Okay? Parang Diyos Ang tingin kasi ng mga Chinese nationals, sa kanilang Pangulo po doon, parang Diyos yun. Hindi ho katulad sa atin, binabastos po natin ang Pangulo po natin dito, dito sa sariling bansa natin, mga kabida. Pero sa kanila, iba iba yung level. So, natural po, magagalit talaga sila, Okay? So, gaya ng sinabi po ni Senator Robin, kung ganun din yung gagawin po ng mga Chinese nationals, mga Chinese officials doon sa kanilang bansa, Okay? Mukha po ng Pangulo natin, Ferdinand Bongbong Marcos, Okay? Gawan po nila ng karikature, mga kabida. Okay? Nakaka-insulto din yun, di ba? So, mismo tayo, magagalit tayo. Ganon din yung reaction po ng China, mga kabida, Ito, lesson learned. Okay? Kahit na nagbangayan po tayo, okay? Dalawang bansa, mga kabida, wag ho nating idamay yung simbolo po ng kanilang bansa, which is ang Pangulo po, nila, mga kabida. Simbolo po nila yun
simbolo ng kanilang katatagan. Okay? Simbolo po ng kanilang isang soberanyang bansa po, ano, mga kabida. Alright? Tayo lang. Pwede ho tayong bangayan po sa pagitan po ng salita, ano? Pero wag kong idamay yung mga head of states. Kasi unang-una po, hindi naman po sila yung direktang taong kaaway po natin eh. Officials to officials po yun eh. Embassy to embassy, ano, mga kabida. Hindi ho kasali yung mga head of states. Bakit? Si Pangulong Marcos nangingialam ba? May mga salita ba si Pangulong Marcos laban ho sa China? Wala. Di ba? Eh, ang nagpainit lang po dito, ito hong low-level ranking officials po, ano, mga kabida. Sila lang yung nagpapainit po sa sitwasyon eh. Oh. Di ba? Ako, para sa akin, nakakabahala po ito, ano? Ito hong tumitinding galit po sa isa't isa, no? Ng mga opisyal po natin at maging yung mga opisyal po ng China. Okay? Baka naman po umabot sa sukdulan po ito, ano? Mga kabida, which is we cannot afford. Okay? Na mangyari po yun. Okay? So sana, habang maagapan pa po, mga kabida, ano? Idaan po natin sa magandang usapan. Idaan po natin sa proseso po. Okay? Wala naman pong imposible doon ho sa diplomatic process eh. Kaysa patuloy yung bangayan po, ano, ng mga opisyal po ng magkabilang panig po, ano po, mga kabida. Di ba? So, sana, ito hong si Senator Erwin Tulfo mag-isip-isip din sa mga words na gagamitin po niya, no? Mantakin nyo, pinapalayas po niya itong mga Chinese officials po, ano, mga kabida. Okay? At yung pagbanggit po niya ng layas, eh, very emphatic pa po, ano? So, ikaw, China, anong magiging reaction mo doon? Kung halimbawa po mag-retaliate po sila, no, mga kabida, ganun din gagawin po nila doon sa atin. Sa ating mga official po doon. Di anong mangyayari po? Labo-labo na, di ba? Mga kabida. And, one thing, worst comes to worst, mga kabida. We cannot afford it. Hindi ho kaya natin, mga kabida. No? Kung umabot sa sukdulan, yun yung totoo po, ano, mga kabida. Marami hong mawawala sa atin, sa totoo lang po. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa tumitinding away, bangayan, sa pagitan po ng mga opisyal po ng gobyerno at maging ito hong mga opisyal po ng China, mga kabida. Ano po? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.